worthy to be praised, worthy to be adored, worthy to be served. Maraming salamat, Panginoon Diyos. At sa araw na ito, kasama namin ang inyong banal na presensya. Pinagdiriwang namin ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan. Ikaw, Panginoon, ang dahilan ng lahat ng ito. At patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan. Tunay nga, Panginoon Diyos, na napakabuti mo. You are so good. Inaamin namin, Panginoong Diyos, na hindi kami karapat-dapat. Sino ba naman kami para pagkaluban mo ng ganito? Para bigyan mo ng inyong biyaya? Kaya mula sa aming puso, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Salamat. At patuloy namin pinagbubunyi ang katagumpayan na buhat sa iyo. Katagumpayan ng inyong banal na pangalan. You are our Jehovah Nissi, the Lord our banner, the Lord our provider, the Lord who is more than enough, the sufficient one, the holy God, the one true God who lives and reigns forevermore. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa mga pagkakataon na kami po ay sumusuhay sa inyo. Sa mga pagkakataon na kami po ay hindi naging tapat sa inyo. Forgive us, O Lord. And as we come before you with grateful hearts, hayaan mo, Panginoong Diyos, na patuloy mong iparanas ang inyong presensya sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. As we listen to your word, move in our hearts, O Lord. Let your word sanctify us. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Napakabuti mo talaga. Kaya patuloy kaming sumasamba sa inyo. Hayaan mo na patuloy ka naming dakilain at walhatiin. Maraming salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Good morning. Morning. Batiin natin ang ating katabi ng good morning. Hindi ko maiwasang maluha kapag iniisip ko ang kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sino ba naman ang mag-aakala na ang Church ng Glory ay hahantong sa ganito? Di po ba? Years ago, nandun po tayo. Sumasamba tayo. Sa akin, hindi ko na-imagine na darating ang araw na magkakasama tayo dito sa lugar na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon. Ako ay nagagalak
sa pagkarinig ng mga testimonies kung paano kumilos ang Diyos upang sa ganon mabuo ang bahay-sambahan nito. At naniniwala ako na maraming gagawin ng Diyos sa lugar na ito sapagkat siya ang nanguna upang sa ganon may patayo ito. Siya ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa buhay nila Engineer Abe at Sister Alice. Talaga na ang Diyos karapat-dapat na pagsilbihan. Di po ba? Kaya sa umagang ito, nais kong tignan natin ang isang kwento na halos sa Biblia kung saan pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos, ang kakayahan ng Diyos, ang Diyos na karapat-dapat talagang sambahin. Kapag nakikita niyo ang picture na ito, ano ang pumapasok sa isip niyo? Leon. Ang mga po, si Daniel. Ang ibig sabihin ng pangalan Daniel, God is my judge. Ang Diyos ang aking tagahatol. Siya maghahatol sa bawat isa sa atin. At dito sa Book of Daniel, sa mga huling bahagi, mapapasa natin na si Daniel is highly esteemed by God. Ano ibig sabihin ng highly esteemed? Kapitag-pitagan. Lubos na iginagalang ng Diyos at ng tao. Kaya napakaganda na sa pangalan ng isang tao maririnig yung highly esteemed. Diba? Parang Yulina, highly esteemed. Diba? Sa ibang version, greatly beloved. O lubos na minamahal. Yan ang description ng Biblia kay Daniel. Ano kaya kung sabihin? Alice, greatly beloved. Diba? Emily, greatly beloved. Pero sa umagang ito, dahil ang theme natin sa mga nakalipas na linggo is the God who is worthy to be served, titignan natin siya sa ibang anggulo. Dati naisip natin, si Daniel ay tapat. Diba? Si Daniel ay hindi nagkompromiso. Pero sa umagang ito, titignan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Daniel. Kaya ang pamagat the God who is able. At para maintindihan natin, ito po ang timeline ng pagsisilbi ni Daniel. So, makikita po natin dito na Kingdom of Judah. Kasi nung panahon na yun, nagkaroon na ng paghiwalay ang hilaga at timog na mga kaharian. So, pagkatapos ni Haring Solomon, nahati ang kaharian ng Israel. Northern Kingdom, which is Israel, ang kapital niya ay Samaria. At ang Southern Kingdom, ang kapital niya ay Judah. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, yung Israel nahulog sa kamay ng mga Assyrians. Itong Kingdom of Judah ay nahulog sa kamay ng Babylon. So, ito po ay isang madilim na bahagi sa kasaysayan ng bansang Israel. Si Daniel, dito po siya nanilbihan
sa panahon ng Babylonian captivity at pagkalipas pa nun. So mahigit 70 years na nalilbihan si Daniel. Sa panahon ni Nebuchadnezzar, nung pinalitan na siya ng kanyang anak na si Belshazzar, at yung mga sumunod, katulad ni Darius. So, titignan po natin ang Book of Daniel. Pero hindi po lahat. Kasi, kung dadaanan natin lahat, aabutin tayo ng maghapon. Ay mamaya magkakaroon pa tayo ng kainan. Diba? Sabi ko na kanina, ano kaya kung yung mga pagkain nasa ibaba, tapos ang proseso, bababa ka, kukuha ng pagkain, tapos aakyat ka dito para kumain. Kaya ba yun? Yes. May mga nagsasabi na, yung libro ng Daniel, katang-isip lang yan. Hindi totoo yan. May mga kumukontra ba? Pero, nung ang Panginoong Hesukristo mismo, ang nagsabi tungkol sa end times, sa Matthew 24, binanggit niya yung abomination that causes desolation. Binanggit niya ang pangalan ni Daniel. The abomination that causes desolation as spoken of by the prophet Daniel. At hindi lang yan. Noong 1947, meron silang na-discovery sa Qumran Cave, sa may West Bank, sa may Israel. At nakita nila yung mga Dead Sea Scrolls. Ito yung mga isinulat noon pa. At nakita nila na kasama doon ang Book of Daniel. Kaya, totoo ito. Yung unang chapter nito ay isinulat sa Hebreo. Yung chapters 2 to 7, kasi meron 12 chapters ito, yung 2 to 7, isinulat sa Aramaic. Yung Aramaic, pinsan ng Hebreo. Parang Pangasinan at saka Ibalik. O parang ganun, may mga pagkakawit. So, totoo itong Book of Daniel at napakagandang pag-aralan. Kaya ang encouragement ko sa inyo, basahin ko natin yung Book of Daniel. Sa chapter 1, ito po yung pinaka-background. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Ang pinalitan na hari ni Jehoiakim ay si Josiah. Pagkatapos noon, sa kanyang panunungkulan ng pangatlong taon, dumating ngayon ang mga Babylonians sa pangunguna ng kanilang hari na si Nebuchadnezzar. At sinalakay nila ang Jerusalem. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Kakamangha, no? Kalaban nila yun. Pero, hinayaan ng Diyos na sila ay matalo. With some of the articles of the house of Judah, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the articles into the treasure house of his God. Yung mga laman ng templo, yung mga ginto, mga pilak, yung mga kagamitan doon, sinamsam ng mga Babylonians, inuwi nila sa Babylon. Yung Shinar, ito rin ay isang pangalan ng Babylon. Malala nyo sa Book of Genesis, yung Shinar, dito nagpatayo ng Tower of Babel. Dito rin
pinakita ang pagrebelde ni Nimrod. At eto ngayon, kinuha nila yung mga tao, dinala sa Babylon, pati yung mga kagamitan. Ang tanong, bakit? Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, napakaganda yung tanong na, bakit? At mababasa natin sa Jeremiah 25, eto ang dahilan. For 23 years, from the 13th year of Josiah, son of Ammon, king of Judah, until this very day, the word of the Lord has come to me, and I have spoken to you again and again, but you have not listened. Sipin nyo, sinasabi ni Jeremiah, 23 taon na sinasabi ko sa inyo ang salita ng Diyos. 23 years na pinapahayag ko sa inyo ang mensahe ng Panginoon, pero hindi kayo nakikinig. Ganon katigas ang ulo ng mga Israelites. Pati sa verse 4, and though the Lord has sent all His servants, the prophets, to you again and again, you have not listened or paid attention. Grabe, ano? 23 years. Pero ayaw nilang makinig. Ano kaya? Kung yun ang misyon na pagagawa sa atin ng Panginoon. Diba? Pumunta ka sa lugar na ito at mag-share ka ng salita ng Diyos. Pero habang nag-share ka, walang nakikinig. Habang ikaw ay naghahayag ng mensahe ng Panginoon, ayaw nila na ikaw ay intindihin. Kaya sa verse 8, therefore, the Lord Almighty says this, because you have not listened to my words, I will summon all the peoples of the north and my servant Nebuchadnezzar, king of Babylon, declares the Lord, and I will bring them against this land and its inhabitants, and against all the surrounding nations. I will completely destroy them and make them an object of horror and scorn and an everlasting ruin. Akala natin, ang Diyos laging mabuti. Di ba? Akala natin, ang Diyos ay maawain. Totoo po lahat yun. God is good. God is merciful. God is compassionate. Pero, kapag dumating pala ang sukdulan, bibigay niya ang nararapat na kaparusahan. Kaya sa verse 11, this whole country will become a desolate wasteland, and these nations will serve the king of Babylon 70 years. Sinabi na ng Panginoon, talaga parang mangyayari na yun, nakatakda na. Kaya ang first point natin, God is able to punish sinfulness. May kaparusahan ng mga kasalanan, at para sa mga Israelites, sinakop sila ng mga Babylonians. Kaya sa mga sumunod na talata, nung nasa Babylon na sila, then the king instructed Ashpenaz, the master of his eunuchs, to bring some of the children of Israel, and some of the king's descendants, and some of the nobles. Sabi ng hari kay Ashpenaz, si Ashpenaz, siya yung tumatayong chief of staff ng hari sa palasyo. Sabi niya, dahil mo nga yung mga nabihan niyong mga kalalakihan dito, sa verse 4
young men in whom there was no blemish, walang kapansanan, but good-looking, makikisig. Tumingin kayo dito sa harap, hindi sa akin, hindi ako makisig. Tignan niyo yung mga nasa harap. Katulad nila, Marissa, si Justin, si Trent. Sila yung mga kabataan na makikisig. Ganyan ang mga edad nila Daniel noong sila ay napunta sa Babylon. Gifted in all wisdom, marunong, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. Tuturuan sila ng wika at panitikan ng Babylon. I-brainwash sila. Upang sa ganon, gamitin sila sa pagsiservisyo sa Babylon. Sa verse 5, and the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that at the end of the time, they might serve before the king. So ang training nila, abot ng 3 taon. At ang hari, nagbigay siya ng mga panuntunan. Ito ang mga kakainin nila. Galing sa mesa ng hari. Siyempre, ano ba mga kinakain ng hari? Masasarap, di ba? Siguro parang ganito. Hindi lang yan. Meron pang red wine. Kung ikaw bibigyan ng mga ganitong pagkain, anong gagawin mo? Sabi sa'yo, eat all you can. At binigyan sila ng mga pangalan. Si Daniel, binigyan ng pangalang Belteshazzar. Si Mishael, Shadrach. Si Hananiah, Meshach. At si Azariah, Abednego. Ito yung mga Babylonian na mga pangalan na may kinalaman sa mga Diyos-Diyosan ng Babylon. So talagang gusto nila na mabago ang pananaw, ang kaisipan ng mga kabataan ito. Upang sa ganon, baka pagdating ng araw, papabalikin sila sa Israel. Pero ang kaisipan nila ay isip Babylonian. Galing, di ba? Pero itong ginawa ni Daniel. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself in the portion of the king's delicacies. Si Daniel, pinasya niya na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa mesa ng hari. Nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Now God caused the official to show favor and compassion to Daniel. Sabi mo, eto ay utos ng hari. Sabi niya, eto kakainin ng mga kabataan yan. Kailangan maging malusog sila, maging malakas, maging athletic. At kinausap ni Daniel yung executive chef. Sabi niya hindi namin kakainin yan. At sabi nung executive chef, hindi pwede. Pupugutan ako ng ulo. Ako ang parurusahan kapag hindi nyo kinain yan. Sabi ni Daniel, nakipag-bargain siya. Sabi niya, subukan mo kami ng 10 araw. At yung opisyal, pumayag. At sa verse 9, makita natin na
dahil ang Diyos ang kumilos. Di po ba? The official was an unbeliever. Hindi siya nananampalataya. Pero, pumayag. Pumayag siya sa gulay at saka tubig. Palagay ko, eto na lang yata ang kainin natin mamaya. Ano? Which brings us to our second point. Kasi nga pumayag yung executive chef. God is able to influence the hearts of unbelievers. Di ba? Ang galing. Kaya nga, nisip natin, minsan ay wala nyo na yan, di nananampalataya yung mga yan. Dapat pala, ang gawin natin, ipanalangin natin. Panalangin natin ng ipanalangin at darating ang araw na makakasama rin natin sila. Darating ang araw na mai-influensya sila, mai-influensyahan sila at sa pagkilos ng banal na espiritu, sa pagdinig nila ng magandang balita, sila ay manampalataya. At ganun na nangyari dito. Si Daniel at saka yung kanyang mga kasamahan, hindi kumain. Kasi nga, maaaring yung mga pagkain na yun, yun yung pinagbabawal sa mga Hudyo. Yung mga karne ng baboy, o yung mga shellfish, yan. Pagkalipas ng 3 taon, ito nangyari, as for these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Talagang gifted sila. At pagkalipas ng 3 taon, nagkaroon ng interview. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Wala silang kaparehas. Hindi yung katulad ng mga pagtatanong na, saan ka nakatira? Hindi sila sumasagot na, sa farm lang kami nakatira. Hindi ganun ang sagot nila. Hindi sila sumasagot na, we will forgo the opportunity to defend ourselves. Walang mga ganun. Yung mga sagot nila talagang matatalino talaga. Tignan nyo sa verse 20. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times. 10 beses na mas mahusay kaysa sa mga mahiko. Yung mga enkantador sa buong kaharian ng Babylon. Di ba? Kaya nga, God is able to bestow unique gifts and talents. Dati, inisip natin, ako, paano kaya ang music kapag wala na si Dan Charles? Paano kaya kung nag-asawa na si Sister Rachel? Di ba? Pero ngayon, makikita natin talaga ang katapatan ng Diyos. May mga tumayo sa music team. At naniniwala ako, darating ang araw na meron ding tatayo na pastor dito mula sa ating hanay. And that is because of the goodness of God. Sa Old Testament nga, nung ginawa yung Ark of the Covenant, ginamit ng Diyos si Bezalel. Bigyan siya ng wisdom, knowledge, understanding, skill, at abilidad. Kaya kung inisip nyo, hindi ako magagamit. Uupo na lang ako. Pagtsatsagaan ko ng akyatin yung 4 na palapag na yan. Basta uupo lang ako at makikinig. Hindi natin alam. God is able to grant spiritual gifts sa bawat isa sa atin. Bibigyan niya tayo ng abilidad. Who would have thought
na si Sister Alice magtuturo sa mga bata. Di ba? Nagulat ko, sabi ko, nakita ko sa video. Aba, totoo nga. Nagtuturo siya. Kaya ito dapat ang isa sa mga ipanalangin natin. Panginoong Diyos, gusto kong magsilbi sa inyo. Pagkalooban mo ako ng kakayahan upang sa ganon, magamit ang aking buhay at kung anumang mga kakayanan upang sa ganon, may pagkaloob ko sa iyo ang kalwalhatian. In the New Testament, sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12 verses 4 to 7, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng mga spiritual na kakayanan. There are different kinds of service, but the same Lord. Iba't ibang klase ng pagsisilbi. Malay natin, ang binigay sa atin ng Diyos ikaw ang magiging tagalinis ng fourth floor. Pakintabin mo yan. O kaya sabihin niya, ikaw ang tagalaba ng mga kurtina. Naisip natin, mga simple lang, di ba? But when we do it for the Lord, God is glorified. God is magnified. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Ito pong tandaan natin. Ang binigay ng Diyos na kakayanan sa bawat isa sa atin ay para sa kabutihan ng lahat. For the glory of God and for the common good. Ibig sabihin, walang nasasaktan, walang naiingit. Lahat-lahat, kinakampanan ng kanilang mga tungkulin para lalong lumago ang kaharian ng Diyos. Sa chapter 2, ito yung nagpatayo ng estatwa, si Nebuchadnezzar. Hindi pa ito. Sa chapter 2, ito yung nanaginip si Nebuchadnezzar. Natakot siya sa kanyang panaginip. At pinatawag niya lahat ng mga magician, astrologers, lahat ng mga hula. Sa Tagalog version nga, nagulat ako kasi ang isa sa mga pinatawag niya ay mga mangkukulam sa Tagalog. At ang matindi nito, sabi niya, sabihin niyo sa akin kung ano ang aking panaginip. At ipaliwanag niyo kung ano yun. Ang sabi ng mga Babylonians, yung mga Chaldeans, etong kanilang kasagutan. Sa verse 10 ng Daniel chapter 2. The Chaldeans answered the king and said, there is not a man on earth who can tell the king's matter. Therefore, no king, lord, or ruler has ever asked such things of any magician, astrologer, or Chaldean. It is a difficult thing that the king requests, and there is no other who can tell it to the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. Sabi ng mga tauhan ng hari, sabi lang, walang makakagawa niyan. Ang makakagawa lang niyan ay yung mga Diyos. At yung Diyos, hindi siya naninirahan sa mga tao. So yun ang kanilang kaisipan. Kaya pala, sabi ko habang binabasa ko ito, kaya pala, hindi nila basta-basta matanggap si Yesu Kristo na Diyos. Kasi ang paniwala nila, ang Diyos ay nandun lamang sa kanyang kaharian at hindi siya maaaring mamuhay sa mga tao. Sabi ng hari, kung hindi magagawa ng mga manghuhula
na sabihin sa akin yung aking panaginip. At ipaliwanag yun, sila ay aking tatatari ng pinong-pinong. Grabe na. Pati ang kanilang mga pamilya. Kaya natakot yung mga tauhan ng hari. Buti nilang naalala nila. O nga pala, merong isang marunong na galing sa Judah. At sinabihan nila si Daniel. Nanalangin si Daniel. At pinakita sa kanya ng Diyos kung ano yung panaginip at kung ano ang ibig sabihin nun. Sa verses 19 and 20, then the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. And He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with Him. I thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of you, for you have made known to us the king's demand." Nagpasalamat si Daniel. Kinilala niya na ang Diyos ang nagkaloob ng karunungan, kaalaman, upang sa ganun, malaman niya yung panaginip at ang kahulugan nito. Kaya sa verse 27, sabi ni Daniel answered in the presence of the king and said, "The secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. But there is a God in heaven who reveals secrets. And He has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream and the visions of your head upon your bed were these." Sipin niyo, si Daniel pumunta sa hari at ngayon, yung sinasabi ng mga tauhan ng hari na imposible, ginawa niya. Sinabi niya kung ano yung panaginip. Sabi niya, eto yun, yung panaginip mo. Nakakita ka ng statwa. At yung statwang yun, merong ulong ginto. Yung kanyang dibdib at mga kamay ay pilak. Yung kanyang tiyan gawa sa tanso. At yung kanyang mga binti ay gawa sa bakal. At sa ibaba, pinaghalong bakal at saka putik. Pero merong isang bato, sabi niya, na galing sa taas at hahampas sa estatwang ito. At pagkahampas niya, babagsak ito. At lahat, yung ginto, yung pilak, yung tanso, yung bakal, lahat yun ay babagsak. At ihipan ng hangin at mawawala. At pinakita ng Diyos na ang ibig sabihin pala nito ay yung mga susunod na mga kaharian. Yung ulo, eto yung Babylon, na siyang world power ng panahon na yun. Para bang sa ngayon, eto yung Amerika. Yung sumunod ay yung mga Medes at Persians. Sila yung sumunod. Hanggang sa sumunod yung Greek o Macedonia. Tapos yung Roman Empire. Pero sabi, merong isang bato nahahampas dito at babagsak lahat. At yung batong yun, magiging isang napakalaking bundok at magkahari kailanman.
Ang tinutukoy po dito ay ang karihan ng Panginoong Jesucristo. So, sa Old Testament, pinapakita na ang pagdating ng Panginoong Jesucristo at ang karihan na maitatayo sa pamamagitan niya. Si Haring Nebuchadnezzar, tandaan natin, siya ay isang hindi mananampalataya. Ibang Diyos ang kanyang sinasamba. Pero nung narinig niya ito, King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. Siya ay nagpatira pa sa harapan ni Daniel. Sipin nyo, hari, word, power, pero siya ay nagpatira pa. Talagang yumuko siya ng gusto sa harapan ni Daniel. At binigyan siya ng karangalan. At sabi niya sa verse 47, the king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and the revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery. Then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. Si Daniel ay hindi taga-Babylon. Siya ay foreigner doon. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos at nananatili siyang tapat kahit na siya ay nasa ibang lugar, prinumot siya. Di ba ba? Siya ang naging may hawak sa kabuuan ng probinsya ng Babylon. God is able to reveal mysteries. Kaya minsan sinasabi natin, secret, pag may nagtanong, secret, alam po ng Diyos yan. And He is able to reveal yung mga sikreto natin. Yung mga mysteries natin. Hindi pa ba kayo? Yes. Nangangalahati na tayo. Sa chapter 3 ng Daniel, eto naman, yung si Haring Nebuchadnezzar ay gumawa ng napakalaking gintong estatwa. At sabi niya, sino mang makarinig ng musika ay dapat sasamba. Sila ay dapat na yuyuko, dapat na luluhod at magbibigay ng galang sa estatwang ito. Pero etong si Shadrach, Meshach, at Abednego, ayaw nila. Kahit na ang kaparusahan ay tatapon sila sa naglalagablab na apoy. Ibang pugon. Etong kanilang kasagutan. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Ganun katindi ang kanilang pananampalataya. Di ba? Sabi nila, hindi kami susunod sa iyo, mahal na hari. At kung kami man ay yung paparusahan, itatapon mo kami sa pugon. Ang Diyos na aming sinasamba, kaya niya kaming iligtas. At ililigtas rin niya kami sa inyong mga kamay. At sa verse 18, etong matindi, but even if He does not, we want you to know your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Hindi kahit nasa pigit na sila ng kamatayan, hindi nagbago ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Minsan, inisip natin, kapag tayo ay nasa malayong lugar, balik, wala nang nakakakita.
Di ba? Ganun sinasabi noon, nung nagtatrabaho pa ako sa barko. Kapag dumam ng barko, sasabihin ng mga kasamahan mag-goodbye naman tayo. Malayo naman tayo sa Pilipinas. Hindi malalaman ng mga misis natin ito. Dapat lang na mag-goodbye tayo. Panghirap yata ang trabaho natin. Pawis-pawis tayo dito. Dapat mag-goodbye tayo. Yan ang mga panawagan ng mundong ito. Di ba? O kaya sabihin na, ayaw mo na yung pananampalataya mo. Pero itong si Daniel, si Hananiah, Mishael, tsaka si Azariah, hindi nagbago ang kanilang commitment sa Panginoong Diyos. God is able to deliver us. Sabi nila, God is able to save us. Kaya ang hari nagkahalip. 7 beses niya pinainit. Sabi niya, sige, painitin niya 7 beses. Yung pugon na yan. Tsaka itapon itong mga mayayabang na ito. At itinapon nga sila. Yung mga sundalo na nagtapon sa kanila, nasunog kagad. Ganon katindi ang init. Pero nung tinignan ng hari, nakita niya, "Uy, bakit parang naging 4 na sila? Dati 3 silang tinapon natin. At yung isa, nakasama nila sa loob, ay parang anak ng mga Diyos." At tinawag sila at lumabas. Nakita niya, aba, walang nasaktan. Pati yung mga buhok nila, hindi amoy sunog. Hindi well done. Kaya sabi ng hari, "I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces." Grabe, ano? Hindi man nag-evangelize sila Shadrach, Meshach, at Abednego. Pero dahil pinapakita nila yung kanilang matinding pananampalataya, naniwala na ng palataya yung mga nasa paligid nila, pati yung hari. Sabi na, "And their houses shall be made an ash heap." Yung mga kukontraw sa Diyos, nila Daniel, nila Shadrach, Meshach, at Abednego, sila ngayon ang parurusahan. Sila ngayon ang tatabtarin ng pinong-pino. At yung mga bahay nila ay masusunog. Because there is no other God who can deliver like this. Walang ibang Diyos na makapagliligtas na katulad nito. At ganyan din ang nangyari sa chapter 6. Noong si Daniel ay ayaw ring sumamba. Anong ginawa sa kanya? Iba na ang hari nito. Ang hari nito ay si Darius na. Ibig sabihin, iba na ang nanunungkulan sa kaharian. At nais nilang siraan si Daniel. Kasi nga, ang ganda ng tingin ng hari sa kanya. Bilib na bilib sa kanyang hari. Kaya sabi nila, gawa ka ng patakaran. Gawa ka ng royal decree na ikaw lang dapat ang sambahin. Yung hindi sasamba sa'yo, dapat itatapon sa mga leon. Alam niyo, nung narinig ni Daniel yung patakaran na ito, pumunta siya sa kanyang kwarto, binuksan niya yung bintana na nakaharap sa Jerusalem, at siya ay nanalangin. Katulad ng dati niyang ginagawa, 3 beses isang araw. Ilang beses kayo nananalangin sa isang araw? Kung nananalangin kayo tuwing pagkain, 3 beses na rin. Diba? Pero si Daniel, ayaw niya talaga. Katulad ng kanyang mga kasamahan. Kaya itinapon siya sa
mga leon. Si Darius, yung hari, talagang nalungkot siya. Hindi siya kumain ng gabing yun. Hindi siya nakatulog. Kaya umaga, madaling araw, pumunta na siya. Sabi niya, Daniel, niligtas ka ba ng Diyos mo? At sabi ni Daniel, pinadala niya ang kanyang anghel upang sa ganun hindi ako lapain ng mga leon na ito. At dahil wala akong kasalanan, hindi ako tuwag-tuwa yung mahari. Pinalabas niya si Daniel. Yung mga tao na nag-akusa kay Daniel, sila ngayon ang pinakain sa mga leon. At sabi niya sa verse 26, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. For He is the living God. Sabi niya, eto, si Darius, hindi naman mananampalataya, pero nagte-testify na siya. Ang Diyos ni Daniel ay Diyos na buhay. He is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and His dominion shall endure to the end. He delivers and rescues. Akala natin, yung Grab at saka Foodpanda lang nagdi-deliver. Ang Diyos po ang nagliligtas. Yung deliver, yun po ay isang salita rin ng pagliligtas. He works signs and wonders in heaven and on earth, who has delivered Daniel from the power of the lions. So yan po ang susunod na punto natin. God is able to save mightily. Kaya nga sa Zechariah, dito galing yung kantang Mighty to Save. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. Zephaniah 3:17. Kala natin sa mga leon, sa naglalagablab na apoy, sa mga kaaway lang pwedeng magligtas ang Diyos. Spiritually, ang Diyos nagliligtas din. At yan ang ginawa niya sa atin, kaya tayo nagkakaisa ngayon. Kaya nga sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Ito ay kaloob ng Diyos. Yung kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kagandang loob, ito ay binibigay niya sa bawat isa sa atin. Hindi sa ating mga gawa, not by works, so that no one can boast. Kaya pagdating natin sa harap ng Diyos, sasabihin lang natin sa Kanya na, salamat Panginoon, iniligtas mo ako. Malapit na. Sa chapter 4 na tayo. Sa chapter 4 naman, nagkaroon ng panaginip ang hari. Si Nebuchadnezzar, sa kanyang pagtulog, ay nagkaroon ng panaginip. Nagkaroon siya ng vision. At sa vision niya, nakakita siya ng napakataas na punong kahoy. At yung mga tao kumukuha doon ng puno. Yung mga hayop nandun din, sumisilong. Pero nagulat siya kasi merong boses na nagsabing, putulin yan! At pinutol na. Pero iwan yung tuod at yung mga ugat. Pinatawag na naman yung mga marunong na tao ng Babylon, pero hindi nila kayang ipaliwanag ito. Pero si Daniel, dahil sa pinagkaloob ng Diyos na karunungan sa kanya, ay kanyang
pinaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi niya, kay Haring Nebuchadnezzar, sana sa mga kaaway mo na lang nangyari ito. Kasi sabi niya, mangyayari, ikaw na makapangyarihan ay mawawala sa iyong kaharian. Ikaw ay dadalhin sa parang magiging hayop ka. At ikaw ay mababasa ng hamog mula sa kalangitan. At ito ay mananatili sa 7 taon. Kaya nangyari yun kay Nebuchadnezzar. All this came upon King Nebuchadnezzar. At the end of 12 months, he was walking about the royal palace of Babylon. The king spoke, saying, "Is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my power and for the honor of my majesty?" Parang pinagmamalaki niya, sabi niya, di ba eto ang Babylonia na sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, sa pamamagitan ng aking karunungan, ay lumaki ito. Galing-galing ko, sabi niya. Pero, sa oras na rin yun, natupad yung kanyang panaginip. They shall drive you from men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make you eat grass like oxen. Parang baka nakakain ng damo. And 7 times shall pass over you until you know that the Most High rules in the kingdom of heaven and give it to whomever He chooses. Nangyari nga. Yung pinakamakapangyarihan na hari sa buong mundo, siya ay naging hari. Kaya, etong sumunod na punto natin. God is able to bring down the proud and lift the humble. At yan din ang sinasabi ng James 4, sa verse 6, He gives more grace. Therefore He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Dito na pa tayo magtatapos sa chapter 5. Hanggang chapter 12 sana ito, pero dahil ang Diyos ay mabiyaya, sino ako para hindi magbigay ng biyaya? Sa chapter 5 naman, ito naman yung pagkahari ni Belshazzar, yung anak ni Nebuchadnezzar. At nagkaroon ng party sa kaharian. Talagang nagkaroon ng kasayahan. Maraming pagkain. Inumin. Hanggang sa nung medyo may tama na sila, etong si Belshazzar nagkaroon ng trip. Trip kong gamitin yung mga gintong baso na galing sa templo sa Jerusalem. Labas nyo ngayon na yan. At yan ang gagamitin natin para uminom ng mga alak. So, inilabas. Pero habang nangyayari yun, merong kamay na nakita si Belshazzar at nagsusulat sa pader. Gulat siya. Nakatog yung kanyang tuhod. Natakot siya. Nanghina siya. At nagpatawag na naman siya ng mga marunong. Sabi niya, sabihin niyo ang ibig sabihin ito. Walang makakapagsabi kung anong ibig sabihin nung nakasulat sa pader. Kaya pinatawag na naman si Daniel. At sa verse 25, sinabi niya, "This is the inscription that was written. Mene, mene, tekel, parsin." And here is what these words mean. Mene, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Sabi dahil sa inyong kayabangan, hindi mo binigyan ng galang ang mga kagamitan, bilang na ang araw mo at matatapos na ang inyong paghahari. 27, tekel.
You have been weighed on the scales and found wanting. Tinimbang ka. Bakit kulang? At yung 28, Peres, your kingdom is divided and given to the Medes and Persian. Mahati na ngayon ang kaharian mong Babylon at ibibigay na sa mga Persians, sa mga Medes. At yan ang ating pang-anim na punto. God is able to control the affairs of humanity and history. Amen. I stand corrected. Ito po yung pang-pito na punto natin. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. He is sovereign. He is able to control ang mga nangyayari sa mundo ito. Minsan, nananalangin tayo, Lord, sana nga matapos na ang gera sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. Sana, Lord, matapos na ang hidwaan sa Middle East. Yung labanan ng Hamas at saka Israel, Lord, sana magkaroon ng katahimikan dyan. Diba yan ang mga panalangin natin? But God is sovereign. He orchestrates history. Gusto ko na talagang ginagawa niya, pinapayagan niya mangyari mga bagay na ito upang sa ganon, darating ang panahon na lahat ng tao ay malalaman nila na merong isang Diyos na buhay. At siya ang lumalang ng langit at lupa. Kaya, meron tayong 7 points. Una, God is able to punish sinfulness. God is able to influence the hearts of unbelievers. God is able to bestow unique gifts and talents. God is able to reveal mysteries or secrets. God is able to save mightily. God is able to bring down the proud and lift the humble. At yung pang-pito, God is able to control the affairs of humanity and history. The bottom line is, God is able. Sinubukan kong i-translate ito sa Tagalog ang lumabas sa Google ang Diyos may kaya. Sabi ko, parang may mali yun May kaya ang Diyos. But parang mas maganda yung magagawa ng Diyos. Di ba? Ang Diyos, kaya niyang gawin. Because God is able. Sa New Testament, sa 2 Corinthians 9 verse 8, God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kaya ng Diyos na ikaw ay pagpalain. At sa Ephesians 3:20, is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to His power that works in us. Amen. Minsan kinakahon natin ng Diyos. Hindi niya kaya yan. Parang hinahayaan na lang natin. Kasi inisip natin, hindi papansinin ng Diyos yan. Pero tandaan po natin, ang Diyos may magagawa. Higit pa sa ating inaasam, higit pa sa ating hinihiling. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is the sovereign God. At bilang pagtatapos, meron po akong kwento. Nung mga nakarang linggo, meron po akong nakausap na isang pasyente. Ang pasyente ito ay isang babae na mid-30s.
mahigit 30 years old. At ayon sa kanya, siya ay nagtatrabaho sa Hong Kong dati. For 7 years, siya ay isang OFW. Pero sa pang-8 taon niya doon, nung panahon ng pandemic, nagdugo ng nagdugo yung kanyang dibdib. So, siyang naglinis noon kasi dati siyang nursing aide. So, nililinis niya. Hanggang sa umabot yung pagkakataon na nanghina siya na nanghina, hindi na niya kayang tumayo. So, yung amo niya, dinala siya sa hospital. Ang hirap daw ng panahon na yun. Pagdating sa hospital, ang sabi ng doktor sa kanya, sa Hong Kong, sabi sa kanya, "You have cancer. You will die." Grabe, dire-diretso. Pero, itong babae ito ay isang mananampalataya. Matagal na siyang nananampalataya. Ngumiti daw siya eh. Parang alam na niya, nung sinabi ng doktor sa kanya na, "Mamatay ka. Meron kang cancer." Sabi raw niya, "Okay." Ngumiti siya. Sabi sa kanya, "Kailangan ihanda mo na yung sarili mo, umuwi ka sa pamilya mo sa Pilipinas upang doon ka mamamatay. Alam mo namang dito ka mamamatay." Nag-isip na yung itong babae ito. Sabi niya, paano kaya? 7 buwan ang nakalipas, kamamatay lang ng kanyang asawa. At meron silang isang anak. So iisip niya, kung sasabihin ko sa aking pamilya na may sakit ako, lalo silang manghihina. Kaya naisip niya, magpapakalakas muna ako. Kung malakas na ako, tsaka ako uwi. So dahil nung panahon na yun, mahinang-mahina siya, dinala siya sa isang pastor's refuge. So may mga bahay ang mga pastor doon at doon siya inalagaan. Nanalangin siya ng nanalangin. Talagang isinuko na niya ang kanyang sarili sa Diyos. At nagkaroon ng mga himala. Unang himala, yung kanyang amo na iniwanan na niya dahil di na nga siya makapagtrabaho, nagpatuloy ng nagbigay sa kanya ng sahod. So natuwa siya. Tuloy ang kanyang pagpapadala sa Pilipinas. Hindi niya sinabi na meron siyang sakit. Pangalawang himala, naka-avail siya ng social services sa Hong Kong kahit na hindi siya Hong Kong citizen. Bihira mangyari yun. Pero nangyari. Kaya yung kanyang pagpapagamot ay tuloy-tuloy. At maraming tumulong sa kanya. Yung mga kasama niyang OFW, pati yung kanilang mga employers, nagbigay ng tulong. Sa madaling sabi, lumakas siya. At nung pumunta siya sa doktor, pagkalipas ng 1 taon, ang sabi ng doktor sa kanya, anong nangyari? What happened? Kasi sa kanyang dibdib, sugat na lang, scar na lang. Sabi niya, anong ginawa mo? Sabi niya, I just prayed. Sa magandang patotoo, di ba? Kasi itong doktor na ito, sinabi sa kanya na, wala ka ng pag-asa, umuwi ka na. Pero sa kanyang panalangin, talagang nakita niya ang pagkilos ng Diyos at siya ay lumakas. Hindi pa siya lubusang magaling. Pero siya ay nananampalataya na patuloy na gagamitin ng Diyos ang kanyang patutuo, ang kanyang testimony upang ipahayag ng Diyos ay makapangyarihan, ng Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga tao at ang Diyos ay may magagawa. Kaya nga, never get tired of praying. Because God is always listening.
Kahit mukhang imposible, ilaban mo sa panalangin. Tandaan po natin, whatever you face, God is able. Tayo po yung po. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mensahe pinagkaloob mo po sa iglesia ito. Dalangin ko na itanim mo po ito sa aming mga puso. Na patuloy namin nanamnamin ng Diyos na aming pinupuri, sinasamba at pinagsisilbihan ay makapangyarihan sa lahat. At meron siyang magagawa. He is able to do exceedingly abundant, even more than we could ever ask or we could ever imagine. Salamat, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na ito. Ikaw ang Diyos na nagdala sa amin sa lugar na ito upang sa ganoon masaksihan namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan. Maraming salamat po. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na habang naitatanim ang mga ito sa aming mga puso at isipan, magkaroon kami ng pagnanais na ikaw ay aming pagsilbihan, na ikaw ang siyang aming itataas, sapagkat ang nais namin ay magkaroon kami ng patutuo ng Diyos na aming pinupuri, sinasamba at pinagsisilbihan ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan mo na patuloy po naming namnamin ang inyong banal na presensya. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.